Bible sa St. Matthew chapter 22 verse 37. Sabi po dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Alam na ng iba, pero kailan malaman ito ng ating mga televiewers? Kasi ito po'y karamihan na mga nangyayari sa atin. Paano natin ipakita sa ating Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya? Bigyan ko lang pong diin yung pagsisimba, no? Yung pagsisimba. No, 'di ba pag nagsimba tayo, dapat bago tayo pumunta sa simbahan, handa tayo sa ating mga suot. Hindi pwede magsuot nga, 'di ba? Madalas ginagawa natin pag linggo, mantindaran lang natin si Lord ng maong ay. 'Di ba? Kung doon natin isusuot yung mga nakaka-relax daw. Pero pag nag-opisina ta, nakabarong malagita. No? Pero pag nagsimba tayo, para daw relax, yung iba nga mga babae, ang suot, yung mga bitin ba, kung kulang sa sukat. Tapos, minsan pa, ang mga suot ng mga babae yung pangpamalingke. Kasi para pagkatapos daw magsimba, mamalingke na. Ganun ba natin pinapakita ang pagmamahal natin sa Panginoon? Tayong mga taga-Children of Light, ikiklaim natin na lahat ng tao, pag nagsimba, kasama na po tayo doon, magsuot ng tamang suot. Kasi dito nga po tayo madalas nagkukulang. Dito natin pwedeng ipakita sa Diyos na susuot tayo ng tamang damit. Diba? Alam niyo po, ako din, naging mali din ako nung araw. Talagang nasanay po ako na magpantalon. Tapos diba sa time na, yung Holy Week yun. Every Holy Week, nag-o-offer ako ng fasting. Tapos merong Holy Week na, pag-start na po niya ng Ash Wednesday, for 40 days, meron akong parang sacrifice na gagawin. Yung Holy Week na yun, ang hiningi ko, ginawa kong sacrifice, hindi ako magpapantalon. Talagang the whole hindi ako magpantalon. Talagang, tiniis ko yun na magdamit, kasi nga yun ang aking promise kay Lord. Biro mo, nag-swimming kami, nakadamit ako, kaya pinagtatawanan nila ako, saan ka pa pupunta? At bakit ka nakadamit? Hindi ko sinabi na lang sa kanila na yan ang aking promise kay Lord, na hindi ako magpapantalon talaga. Alam nyo po, nung ngayon na active na nga tayo sa Christ on the Block, at talaga po sa mga coordinators, ini-encourage talaga natin na magpalda. Kaya Sister Gina nga, nung una sinabi ang Sister Gina, magpalda ka naman pag naghayo. Sister Gina, ako sanay magpalda. Wala tayong magagawa. We have to do this for our God. Amen? Hindi naman tayo nagpa-passion show, kundi kailangan kaaya-aya tayo sa ating Panginoon. Okay? Sa banal na misa, talaga pong hanggat maaari, ang suot natin, yung maayos na damit. Ngayon, yung kagaya nila Sister Noli, kay nasa bundok man sila, nagbabaon yan sila ng damit. Yan ang tama, di ba? Bakit ba? Pag nagpunta tayo sa mga party, no? Magsuot tayo ng mga gandang damit. Nagbabaon naman lagi tayo. Bakit pag nagsimba tayo kay Lord, hindi natin magdaalan ng palda? Para kahit sa banal na misa man lang, nakapalda tayo o kaya hindi naman siguro yung hindi talaga makasuot ng palda. Walang palda. Parang ako po, matagal ako nagkaroon ng palda talaga. Talagang it took me siguro months na magpalda dito sa gawain natin. Pero palagi para ba ako natutulilig sa reminder sa akin ng Espiritu Santo, magpalda ka. Sabi magpalda ng coordinators, ikaw mismo nakapantalon. No? Kasi nahirapan din ako pag naghayo kami sa bundok, kay yung panamang tricycle nila, para kang matuwad. No? Pero gagawa ng paraan, pwede ka namang mag-shorts, di ba? So, yun po, una yung ating damit talaga. So, linggo, we have to prepare na, ay, bukas linggo pala ito susuot ko. Hindi yung ano lang mahugot natin, di ba? Tapos, isa po yan, na reminder sa atin na bago tayo magsimba, sana nabasa na po natin ang Biblia. No? At ito nga po, gagamit tayo ng Bible Guide, no po, tayo sa Children of Light, talagang ito po ang tinuturo natin sa paghahayo natin na meron talaga tayong Bible guides na ating babasahin before tayo magsimba para pag nagmimisa, pagdating ng readings, ay kung Bisaya yung reader, pag sinabi ng Bisaya, sabi niya, nagpatira pa. Nagpatira pa. Imbes yung magpatira pa, di ba? Kasi po, hindi nga tayo minsan nakakaintindi dito sa,
mali-mali ang pagbabasa natin. So, kailangan natin magbasa ng readings. At least, kung mali man ang reader, naintindihan mo na. 'Di ba? Kahit naman minsan pag binasa na mali, minsan nagko-comment tayo, ano ba yan? Mali-mali naman yung binabasa. Pero at least, alam natin yung mga binabasa. At least nakuha natin yung thought, no? At ano ba, ang kaisa tayo sa misa. Hindi yung pag nagmimisa, nagre-reading ang mga readers, wala, nagliwaliw lang yung ating mga utak kasi hindi naman natin alam anong binabasa. Kaya, kailangan po, before tayo pumunta sa misa, talagang nakapagbasa na tayo ng readings for the day. At kung meron po kayong mga reading materials like, di ba, meron pong Word Among Us o Didache, basahin natin yon para matulungan tayo na matutunan din natin yung reflection at meron tayong sariling reflection sa Ebanghelyo. Kasi nga po ang Ebanghelyo, no, kahit paulit-ulit yan, di ba? For 3 years, ulit-ulit ang binabasa nating na gospel, pero iba-iba po ang mensahe yan sa ating buhay. So, yun. Pangalawa, yung ating pagbabasa, no, ating pagnilay-nilayan, no? Hindi sapat na babasahin natin. Ating pagpanilay-nilayan at sabi nga ni Father kanina, bigyan naman natin ng panalangin na ikaw lang at ang Diyos ang mag-usap. Hindi yung daldal ka na ng daldal, Lord, ganito, sige kag hingi kay Lord. Pero pagkatapos, tatayo ka na, hindi ka man lang makinig kung anong sasabihin ng Diyos sa'yo. So, bigyan natin ng chance ang Diyos na makipag-usap din sa atin. Pwede naman tayong umupo lang, tumahimik, di ba? Bago, kahit mga 1 or 2 minutes, makinig ka. Mabilis naman yan si Lord magmensahe. Di ba? Minsan nga magmensahe si Lord, gaganon lang, no? Magfa-flash lang yung mensahe niya sa atin. So, yun po ang ating preparation sa misa. Ngayon po, pag nandun na tayo sa misa, kailangan dumating tayo before ng opening song. Kasi kung, limbawa, kagaya dito sa ating community, madalas bakante yung harapan. O, kawawa yung huli, kasi yun ang paupuin sa harap. O, tignan mo, nang lalamang pa tayo. Ginoo ko. So, tayo mga nauna na sa simbahan o dito sa ating gawain, umupo na tayo sa harapan. No? At talagang darating tayo mga few minutes before the Mass. No? Few minutes before the opening prayer para ano na tayo, yung bang compose na ba tayo na magmimisa na, hindi yung pagdating mo, halimbawa, nagmamadali ka, pawis na pawis, paypay ka ng paypay, nag-opening song na, hindi mo nga alam kung anong entrance na song o hindi mo alam ang, di ba, merong binabasa bago misa, no? Hindi mo naintindihan, hindi mo alam kung anong tema nung ibang yung Sunday niyan. So, kailangan dumating tayo before mag-umpisa ang misa. Hindi yung darating tayo, ebanghelyo na, di ba? Minsan darating tayo, humili na.